Ang topic natin ngayon ay patungkol sa jinn. Ano ba ang jinn? Ang jinn ay isang uri ng nilikha ng Diyos na merong kalayaan o tinatawag na free will. Paano sila nalikha? Ang mga jinn ay nilikha mula sa apoy na walang usok. Kumbaga, yung apoy, yung dulo nito, apoy na walang usok, doon nilikha ang mga jinn. Ang mga jinn ay may mga katangian. Nung una, wala pa ang mga tao dito sa mundo, ay merong mga naunang nilalang at sila yung mga jinn. Sila ang mga naunang nilalang dito sa mundo at sinasabi na sila ay katulad nating mga tao na kumakain, may pamilya, meron din silang religion. So yan, katulad natin, kumakain, natutulog, ganyan. Ganyan ang, kumbaga, meron silang pamumuhay dito sa mundo. Yun nga lang, kung tayong mga tao ay worse, may mga kriminal, mga nangre-rape, magnanakaw, sila yung malala, mas malala pa sa atin. Merong isa sa kanila na isa sa kanila ay mabuti. Dahil sa kabutihan nito, napasama to sa mga anghel, si Iblis. Sa kalangitan, sa paraiso, wala itong pwesto na hindi niya sinamba ang Diyos. So yung kalangitan, walang lugar doon na hindi niya sinamba yung Diyos. So yun, siya sa Katoliko, si Satanas sa Tagalog, siya yun. Wala siyang pwesto na sa kalangitan na hindi niya sinamba yung Diyos. Pero nung nilikha na ng Diyos si Adan at inutusan ng Diyos ang mga anghel na magpatira pa kay Adan. Kung mababasa niyo ito sa Biblia, no? Inutusan ng Diyos na magpatira pa ang mga anghel kay Adan. At ang mga anghel ay nagpatira pa kay Adan dahil sila ay sumusunod sa utos ng Diyos at hindi sumusuway. Pero hindi yon upang sambahin nila si Adan. At si Iblis naman, si Satanas, ang sumuway lang. Siya lang ang hindi nagpatira pa o lumuhod o iniyuko niya yung noo sa sahig para magpatira pa kay Adan. Siya lang ang hindi nagpatira pa kay Adan. Yan ang dahilan kung bakit siya isinumpa ng Diyos, dahil sa kanyang pagsuway sa utos nito. Ano ang dahilan niya? Ang dahilan niya ay dahil sa kumbaga inggit. Kasi ang totoo niya ng mga jinn, meron silang problema. Gusto nila lagi number 1 sila. So ang mga jinn ay merong sakit na inggit. Kumbaga inferiority complex. Ngayon, hindi siya nagpatira pa kay Adan sa dahilan na alam niya sa sarili niya na mas mainam pa siya sa nilikha ng Diyos na si Adan na ginawa sa putik. Yan ang dahilan. Doon naman tayo sa buhay ng mga jinn dito sa atin. Ang mga jinn, sila ay nagagawa nila kung ano ang gusto nilang makita natin. Kung halimbawa gusto nilang maging hayop, maging aso, ahas, wala talaga silang specific na itsura.
ano sila energy, alam mo yung energy, kumbaga energy sila, energy. Mas mabilis sa pwede silang nakakapag-travel sila sa speed of light, katulad ng speed of light. Kumbaga tayo, pupunta tayo ng USA, sasakay tayo ng eroplano. Sila makakarating doon sa isang kurap mo lang. Yan ang mga katangian nila. Ang iba sa kanila ay malakas, ang iba sa kanila ay mahina. Pero hindi dahil dyan sa bagay na yan, ang katangian nila ay matatakot tayo sa kanila. Ang katotohanan yan, kapag binanggit mo ang pangalan ng Diyos, yan ang kanilang kahinaan. Ang mga katangian ng Diyos, kapag binabanggit mo to, hindi nila natatagalan yan. So yan. Ano ba ang ginagawa ng mga jinn? Ang gusto ng mga jinn ay mapagharian nila yung tao. Merong mga mangkukulam o magician, ang akala nila, pinapakinabangan nila yung jinn. Pero ang totoo, sila ang pinapakinabangan ng jinn. Yung mga jinn parang tao, meron tayong pinuno. Ganon din yung mga jinn, meron silang head ng pinuno. At yung head ng pinuno na yon, meron niyang mga daming alagad, parang minion. Yan. Halimbawa, yung manghuhula, or yung mga mangkukulam na lang. Kasi yung manghuhula, merong nabanggit sa hadith na merong mga jinn na gustong makinig sa kalangitan. Pero yung kalangitan binabantayan ng mga anghel. So hindi naging madali yun sa mga jinn. Anong ginagawa ng mga jinn sa tao? Akala ng mga mangkukulam, sila ay boss ng jinn. Pero ang totoo, gusto ng mga jinn ang mga pinapagawa ng mangkukulam sa jinn dahil nakikinabang sila dito. Kapag ikaw na mangkukulam ay nag-uutos sa mga jinn, parang ang kahalintulad nito ay sinasamba mo sila. O ganun, tagatangkili ka ng jinn. So ang kahulugan nun ay parang sinasamba mo sila na yun ang gusto nila. Lalo kapag ginagawa ng mga mapagawa ng karunungang itim, inaalayan nila ito ng mga ganto ganyan dahil ang mga jinn ay kumakain din ng jinn. May mga paborito silang kainin. Ano ang jinn? Paano mo sila makikita? Makikita mo ang jinn kapag gusto nilang magpakita sa iyo saan nyo na napili nila. Kung halimbawa na makita mo ang pamilya mo na patay na, hindi pamilya mo ang nakita mo, kundi ang jinn na ginaya lang nito ang itsura nun. Maaaring itong gayahin ng ahas, maaaring gayahin ng aso. Ang jinn ay may malakas, merong mahina. Ang kinakatakutan ng jinn o ang ayaw ng jinn ay ang malakas na pananampalataya. So yan lang ang teknik. Hindi tayo dapat na matakot sa mga jinn dahil ang katotohanan niyan, ang jinn ay parang mga bata lang. Kung ikaw ay nagwawala o takot na takot, yan ang katangian na gustong gusto ng mga jinn. Ang hindi kayang sabayan ng jinn ay ang malakas na paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Yung tapang. Yung ang tunay na tapang. Ang tunay na tapang ay ang takot sa tunay na tagapaglikha
at ang mga dikir o pagsamba, ang pagbigkas ng pagsamba sa Diyos, yan ang inaayawan ng jinn. So yun lang, dahil ako ay aalis na, yan na muna sa ngayon. Sa susunod magbibigay ako ng mga specific, kumbaga yan lang ay isa sa mga maiksi na maaari kong i-share ngayon sa mga oras na to. Nandito tayo sa isang parte ng lugar sa Pampanga.